mga sindikato ang mga kababaihan na maging drug mules. Para po sa karagdagang mga detalye, mag-log on lamang po sa www.interaction.com. Hindi lahat ng Pinoy na nahatulan ng bitay sa ibang bansa ay napaparusahan. May ilang OFW ring nakakaligtas sa kamatayan kahit pa nataningan na ng batas. Marika Datu. Kontento na sa buhay si Marcos Rabon ngayon kasama ng kanyang asawa at 3 anak sa Santa Cruz, Ilocos Sur. Inabutan siya ng news team na abala sa pagtatabako. Walang mag-aakala na minsan pala siyang napasama sa death row sa Saudi Arabia noong 1999. Napatay ni Marcos ang isa ring OFW. Dito na lang siguro magtrabaho. Mahirap yung punta ng ibang lugar. Baka mapahamak ulit Mas may ganda na rito pa kasama ang pamilya. Ang Saudi Arabia, isa lang sa ilang bansa sa buong mundo na nagpaparusa ng bitay sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo. Pwede rin sa pamamagitan ng paglalatigo o iba pang paraan ng pagpapahirap. Pero si Marcos maswerteng nakalaya noong 2004 matapos magbayad ng 300,000 blood money sa pamilya ng kanyang biktima at magpalatigo ng 200 beses. Tulong kami dito, nagbigay si Governor Singson, yung mga naipon namin mga pera na iba, tapos yung pamilya yata ni Rabon, tumulong din, nag-raise din kami. So tulong-tulong, hindi kaya kasi noon, hindi naman ako mayor pa noon, humingi lang ako ng tulong kung kani-kanino noon. Ang mag-aamang Aguilar naman sa bayan ng Tagudin, excited na sa pag-uwi ni Gwen sa susunod na taon. Paslit pa lang daw ang magkapatid ng Mark Angelo at Mark Edwin ang mag-Singapore ang ina bilang domestic helper noong 2005. Hindi na ito nakauwi matapos makulong at mahatulan ng bitay ng mapatay ang kapwa OFW na si Jane La Puebla ng taon ding yun. Pero di tulad ng 3 OFW na binitay sa China, bumaba sa 10 taong pagkabilanggo ang sintensya ni Gwen. At nang muling iapela, naging 7 taon na lang ito. Lagi akong bumibisita sa DFA noon, nagpapatulong ako. Then, of course, doon na rin lang siguro sa pagpunta-punta ko doon ng ilang beses na kasama na yung executive members ko. Sa sulat ni Gwen sa asawang si Edwin, itong Marso lang, ibinalita nitong makakalaya na siya sa Setyembre sa susunod na taon. Maghintay kami dito. Kasi lalabas na sa next year, ma'am. Sabi ng mag-aama ni Gwen, hindi na sila papayag pang magtrabaho ito sa ibang bansa. Marika Datu, News 5. Biyaheng Iloilo ngayong araw si Pangulong Aquino kasama ang kanyang troubleshooter na si Mar Rojas. At habang nandoon, nausisa si Pinoy tungkol sa pag-overtake sa kanya ng kanyang vice-presidente sa pinakahuling satisfaction rating ng SWS. Ikwento mo, Maricel Halili. Ang Pangulong inumusan sa satisfaction survey pero pinasalamatan pa rin ni Vice President Jejo Marpinay, iba ang pinakilalang kasangga sa masa. Sa paglulunsad ng clean coal-fired power plant sa Iloilo, bit-bit ng Pangulo ang natadong running mate at designated troubleshooter na si Mar Rojas. Today, as we switch on this power plant, we are also switching on our capability to empower our countrymen. Pero kahit laging present si Rojas, ang nakabangga niya sa pagka-vice-presidente na si Jejo Marpinay ang namamayagpag ngayon sa mga survey. Sa pinakahuling pag-aaral ng SWS, 74% ang pabor sa performance ni Pinay, habang si Pinoy mula sa 64%, 51 na lang ngayon. Si Senate President Juan Ponce Enrile naman nakakuha ng 43%. 17% naman si House Speaker Sonny Belmonte, habang si Chief Justice Renato Corona mula sa -7 naging -4%. Sabi naman ng Presidente, hindi kasi nila madala si pagmalaki ang mga nagawa nila. Kung may pagkukulang kami, hindi lang namin binibida araw-araw to. At kung ipinagmamalaki man daw nila ang mga nagawa, tulad ng inunsyo pero hindi na balitang pagbibigay nila ng trabaho sa may 4,000 Pinoy sa Batangas, iba raw ang lumalabas na kwento. Ang nabanggit lang po, inubo ko doon sa isang talumpati. Bago umalis ng Iloilo, namahagi rin ng Pangulo ng tulong pinansyal para sa pabahay, agrikultura at iba pang social service. Bahagi ito ng Pantawid Pamilya Pilipino program ng gobyerno. At kahit na mukhang may tampo, nagawa pa rin namang magpiro ni Pinoy. Sabi niya, marami daw ang magaganda sa Iloilo at naghahanap daw siya ng palangga. 33 years ko nang ginagawa yan,
Hindi mo naman pwede sabihin, priority ko pa yun. Mula dito sa Iloilo, Maricel Halili, News 5. Showbiz action ulit tayo. Exclusive na sa kapatid network sina Jay Manalo at RC Munoz. At Wendell Ramos, ano kaya ang reaksyon sa kakaibang karakter niya sa babaeng hampas lupa? MJ Marfori, ikwento mo. Happy sina Jay Manalo at RC Munoz sa success ng kani-kanilang drama serye sa primetime. Si Jay ang gumaganap na Charles Wong sa babaeng hampas lupa, habang si RC naman ang isa sa mga naggagandahang cast ng mga nagbabagang bulaklak. Pagka lumalabas, tinatawag akong Mr. Wong, tinatawag kung ano yung character ko ron, tinatawag nila ako, tapos sinahanap nila yung mga, siyempre, mga love partner ko ron. Kaya naman nagdesisyon silang magpa-exclusive na sa TV5. Very fluttered kasi na ito lang network na ito ang nakapansin sa akin. Right now pa lang, I'm really overwhelmed of all the blessings na dumadating sa buhay ko. Gaya ni na Jay at RC, happy rin ang hunk actor na si Wendell Ramos sa Kapatid Network. Wala pa kasi siyang isang buwan dito, pero kasali na agad siya sa 2 major projects ng TV5. Kasama na dyan ang kwela at makulit na show na Happier Together at sa primetime teleseryeng Babaeng Hampas Lupa. Mamaya na makikilala ang karakter na gaganapan ni Wendell sa Babaeng Hampas Lupa, ang hired killer na si Harry Bautista na siguradong katatakutan ng lahat. Usually pagka killers lumalabas, predictable sila eh, diba? So dito, parang formal ako dito. May work akong maayos. MJ Marfori, News 5. Maraming nag-alala na malamang bibilhin ng PLDT ang lampas sa kalahating shares ng Digital Mobile Philippines. Sakali kasi mangyari ito, ang mobile network na Sun sasailalim na sa Smart. Pangamba tuloy ng mga parokyano ng Sun, baka mawala na ang Unli Text at Unli Call promos. Hirit panibayan muna Representative Teddy Casino, baka mawala ang kompetisyon at tumaas ang singil sa serbisyo. Pero para sa Malacanang, walang kaso ang gagawing pagbili ng PLDT sa shares ng Digitel. Ganun pa man, pag-aaralan pa rin daw ito ng palasyo. Good news! Sila Mayo, mapapanood na ang Action TV sa Sky Cable. Sa tulad ng Sky Cable sa TV5, humihingi ito ng 30 araw na palugit bago ito maanunsyo sa kanilang subscribers. Humingi rin ang cable provider ng dagdag na 5 araw para raw may handa na mabuti ang kanilang serbisyo. Una nang nagreklamo ang TV5 sa National Telecommunications Commission dahil sa hindi pagsama ng Action TV sa lineup ng Sky. Base sa panuntunan ng NTC, dapat i-ere ang lahat ng free-to-air networks katulad ng Action TV. Ang Action TV ay nasa Channel 41 sa UHF sa Metro Manila, Channel 29 sa Metro Cebu at Davao, Channel 7 sa Destiny Cable at Channel 1 sa Signal. Sa darating na May 4, mapapanood ang Action TV sa Channel 61 sa Sky Cable. Bago po kami magpaalam, heto pa ang hirit namin. Abangan po ninyo ha, ang unang anibersaryo ng Tutok Tulfo bukas. Akalain mo na kaisang taon na, Paolo. Ngayon lang po kasi mangyayari na isang buong episode. Ang nasa hot seat ay isang buong institusyon, ang PNP. Tututukan ni Erwin Tulfo ang mga kaugalian at nakasanayan sa loob ng PNP. Abangan yan bukas sa Tutok Tulfo, alas 10:30 ng gabi. Dito lamang po yan sa TV5. Congratulations sa Tutok Tulfo. More years to Congratulations, kapatid. At good news, ha? Sky Cable, May 4, Channel 61. At ang layo. Complain na naman. Hindi na nagko-complain. At least sa mga Sky Cable subscribers po, Channel 61. At huwag niyo pong kakaligtaan bukas ang Alagang Kapatid. Alas 6 po yan ng umaga at sa Linggo, alas 7 ng umaga. At syempre, Usi, on Sunday, 10 p.m. po yan. Pag-usapan po natin ang mga terorista dito sa Pilipinas. At yan pong isang oras ng maaksyong balita. Mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Dahil higit sa balita, aksyon! Susunod na po ang andar ng mga balita sa Action TV at dito naman sa TV5, Wiling-Wilina. Oh yeah! Sa lahat ng mga nagkagabihan, sa lahat ng nasa bahay, sa lahat ng nandito sa loob ng studio, sa lahat ng mga Pilipino, tayo muna magpapakit magsayawan. Siyempre, dito lang yan sa Wiling-Willing. Are you ready?
Amore. One more time! Gusto ko marinig ang malakas yung sigaw! Woo! Ang taas na energy dito sa studio! Lalo na pag nakita nyo, tawang-tawa yung tawa ni Dad! Girl!